Ang mga Pilipinong totoong nagmamahal at may malasakit dito sa ating bansa. Ngayon pa lang po ay maghanda na kayo. Maghanda na tayo. Kung sino sa palagay nyo ang dapat na pumalit kay Pangulong Marcos after ng kanyang term sa June 30 ng 2028. Pero siyempre, bago dumating yon, mag-i-eleksyon muna. At pagdating po ng last quarter ng 2027, filing na ng Certificate of Candidacy. Kaya eksaktong 2 taon na lang tayo ay mag-i-eleksyon na naman. Dahil diyan, tayo pong mga Pilipino, kung gusto nating magpatuloy ang ganda ng ating bansa at manindigan sa West Philippine Sea laban sa ginagawa ng China at iba pa. Kung wala pong susuportahan or walang idideklara si Pangulong Marcos kung sino ang kapartido o kanyang pamilya na gusto niyang ipalit o kumandidato, dapat ang mga Pilipino ay manindigan na suportahan ang totoong oposisyon na kilalang Liberal Party, Piklawan-Dilawan. Kasi sila po yung meron po na talagang magandang plano sa ating bansa kumpara sa mga Duterte, kumpara sa mga Duterte supporters. Yan ay aking sariling opinyon at paniniwala. Kung nyo mapapansin, doon sa 2022 presidential election, magaganda ang programa ng Piklawan-Dilawan under Leni Robredo. Kaya lang hindi siya nanalo. Nanalo yung unity between Marcos at Duterte. Pero ngayong naghiwalay na at hindi na ho pwedeng magbalik yung mga yan, Duterte at Marcos. At siguradong yung mga Duterte, merong kandidato si Sara Duterte. Yan naman ang gusto nila. Pero kung agenda, plataforma, at plano sa gobyerno, mas may laman at kapanipaniwala yung legacy at galaw ng Piklawan-Dilawan o Liberal Party. Kung sino man ang kanilang magiging kandidato. Definitely meron siyang sariling program na dapat nilang ilabas. Kung yung ano yung programa nila ng 2022, baka ituloy nila o baka dagdagan pa. Kumpara dito sa mga atat na maging Pangulo, si Sara Duterte, na wala namang nilalatag until now. Ano ang kailang plataforma? Gusto nga nila walang eleksyon, gusto nga nila agawin na kay Pangulong Marcos eh. Pero wala namang sinasabi kung ano ang solusyon sa West Philippine Sea, foreign policy, graft and corruption, at tungkol sa ekonomiya. Wala eh. Ninarinig ba kayo kay Sara Duterte pag siya ini-interview at nagpe-press conference kung ano kanyang agenda sa gobyerno? Wala. Pag tinanong mo, ayaw sagutin ang tanong. I cannot answer this question. Yan nasagot niya lagi. Bakit? Ano yun? Anong klase yun? Kaya ang ating suportahan at dapat na susunod na Pangulo ng ating bansa, yung magpapatuloy o may magandang programa. Magpapatuloy sa sinimulan ni Pangulong Marcos na labanan ng korupsyon at magandang programa, pang-ekonomiya, seguridad, foreign policy at sa isyu ng West Philippine Sea. Sa ngayon, pasintabi na, wala tayong narinig na ganyan sa kampo ng mga Duterte at Duterte supporters. Yung Liberal Party, mayroong programa tungkol dyan. Maninindigan ang Liberal Party Piklawan-Dilawan na kandidato kung sino man sa kanila ipaglaban ng West Philippine Sea. Hindi papayag na makuha ng China yan. Malayong-malayo dun sa paniniwala ng mga Duterte. Kung ano ang ginawa ng Duterte nakakulong ngayon sa dahig, yan din ang posibleng gawin ng batang Duterte. At yan din ang agenda nila. So saan tayo? Dun ba tayo
Saan kayo? Doon ba kayo sa walang paninindigan sa West Philippine Sea at malinaw na programa? O dito naman ho sa nagpaplano na meron silang magandang gustong gawin sa ating gobyerno at sa mamamayang Pilipino? Maliban na lang kung merong isang Marcos o pro-Marcos na tatayo at susuportahan ni Pangulong Marcos sa eleksyon. Iyon ang ating isa sa mga babantayan. Magkakaroon ba ng sariling kandidato si Pangulong Marcos o makikipag-ugnayan si Pangulong Marcos sa mga kandidato ng Liberal Party para iharap sa kandidato ng mga Duterte? Yun po yun. Huwag niyo sabihin malayo pa. Hindi po. Malapit na po ang panahong yan. Napakabilis ng araw at panahon. Baka magulantang tayo, biglang maging Pangulo ang walang agenda at walang programa para sa national security, foreign policy at iba pa. Huwag nating payagan yang ganyan. Dapat yung pong may malawak na kaalaman, may malawak na programa, may malawak na prinsipyo para sa kapakanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Number 1 po yung problema, West Philippine Sea. Kasi pag nakuha ng China ang West Philippine Sea, marami ng isla ang kailangan sasakupin. Hindi lang ang West Philippine Sea. Maniwala kayo. Hindi lang nila magawa ngayon kasi matindi ang utos ng Pangulo. Kahit 1 pulgada ng lupain ng Pilipinas, hindi niya papayagang makuha ng kahit sino. Yan ang pinapairal ng ating Coast Guard at ng ating Philippine Military. Kaya kahit anong ginagawa ng China, hindi yan pinapayagan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Dapat magpatuloy yun. Ang mga Duterte walang ganyan. Ang mga Duterte, ang gusto nga nila ipamigay kung anong gusto ng China, okay lang sa kanila kung anong gawin ng China. Delikado po yan. Mawawala sa atin ang mga isla, malaking pera at negosyo ang mawawala sa atin sa kayamanan sa West Philippine Sea at iba pang islang sakop ng Pilipinas. Ang pagbabali wala at pagbibigay ng teritoryo ng ating bansa sa ibang dayuhan, yan po isang traidor, isang pagtataksil sa saligang batas at sa mga Pilipino. Kaya yan po ay magiging issue this coming presidential election. Patikim lang ito sa maraming mga issue na ating ipaglalaban at dapat nating hanapin sa mga kandidato na gustong maging Pangulo ng ating bansa. Dapat sagradong prinsipyo, makatao, maka-Pilipino, makabansa. Yun ang kailangan natin. Hindi pwede yung walang agenda, puro paghihiganti lang. Kapangyarihan at pera lang ang layunin. Delikado po yan. Kaya kung walang kandidato si Pangulong Marcos, ang suportahan ay ang mga taga-liberal, ang piklawan-dilawan kung sino man ang kailang magiging kandidato dahil sila meron ng agenda dati pa na kailang itutuloy at dadagdagan pa. Yan ang aking observation at pananaw. Opinion ito. Lahat tayo entitled sa opinion. Pero ang aking opinion may pinanguhugutan, may pinapangalagaan at may pagmamahal para sa kinabukasan ng bayan.